Mga katambay, mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Ito po, komentuhan na po natin mga tambay. Ito pong katatapos lang po na Senate hearing po mga tambay ng Blue Ribbon Committee para po sa maanumalyang flood control, mga kababayan. Ito po, kumanta na po, sinasabi po kumanta na at sinabi na po nitong ni District Engineer Alcantara ang mga nakakuha po na sinasabing kickback, mga kababayan, o komisyon dito po sa maanumalyang flood control. Ang nakapagtataka lang po, mga kababayan, limitado lang po yata yung kanya ikinanta. Nakapagtataka lang. Sa dami po ng politiko, mukhang namimili lang po yata siya, mga kababayan, ng kanya pong pasasabugin o idadawit. Hindi nakapagtataka po, mga kababayan. Isang congressman lang po yata at mga senador. Paano po yung isang damukal na congressman sa mga distrito po ng isang probinsya? Bakit wala man lang po yata idinadawit? Nakapagtataka. Bakit hindi rin po na idadawit ang isang tambaluslos? Bakit yung kanang kamay lang? Umano, mga kabayan. Ito pa, pakinggan po natin, mga kabayan. Bakit kaya? Sir, sino-sino ang mga pinangalanan ni Alcantara sa pagdinig ng Blue Ribbon at ano umano ang kanilang mga papel sa anomalya? Sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, dating Senador Bong Revilla at ang dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highway Roberto Bernardo. Ito mga pangunahing isinangkot niya dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Itinuro ni Henry Alcantara si dating DPWH Yusek Bernardo na kanya umanong boss na siyang tumulong maitalaga sa district o tumulong sa kanyang maitalaga siya sa District Engineering Office noong 2016. 2022 anya ay nagsimulang magbaba ng pondo sa distrito kung saan 20% ang ibinigay sa proponent na siyang nagpapasok o nag-i-insert ng proyekto sa mga panukalang budget. Partikular ito sa National Expenditure Program, Bicameral Conference Committee ng General Appropriations Act at maging sa unprogrammed appropriations. Taong 2022 na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO si Yusek Bernardo. Ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP. Dagdag pa ni Alcantara, 2024 ay mayroon namang nasa 6 na bilyong piso ang kabuoang naipasok umano na proyekto sa dating Undersecretary, kung saan 25% nito ay napunta sa proponent o nagpasok ng mga proyekto sa budget. Kalimitan anya ay inuutusan niya ang kanyang driver na dalhin ang porsyento ng proponent kay Bernardo na minsan ay sa parking lot ng isang kilalang hotel sa Maynila dinadala. Kabilang naman umano sa insertions noong 2024 ay para kay dating Senador Bong Revilla. Itinaas pa niya nito ng 30% ang naging proponent sa 3 proyekto para rito bilang tulong umano sa dating senador. Ilan sa mga proyekto na ito ay flood control projects sa kabahan ng Angat River at Giginto River. Ngunit sinabi ni Alcantara na hindi nito nakakausap si dating Senador Revilla. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Taong 2022 naman anya, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyekto para sa multi-purpose building
na nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos. Ngunit 600 million lang umano ang napagbigyan ng pondo para dito, ngunit gumawa anya sila ng paraan ni Bernardo. Bagaman nilinaw nito na hindi humingi ng partikular na proyekto si Senador Villanueva, kundi iniutos ni former Yusek Bernardo na bigyan na lang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogram Operations ng 2023 nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent na may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakaalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang Pumpeng. Para kay Senador Jinggoy Estrada naman, sa pagkakatandaan niya ni Alcantara ay 2024 budget hearing sila nag-usap kasama si dating Yusek Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay 7 project. Meron pong 360 million. Isang 45, isang 50, dalawang 40 million na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% at binigay ko yung Yusek Bernardo kasama ang may iba pang proponent na mga pondong binaba niya sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Taong 2021 naman anya nakilala ni Alcantara si Congressman Zaldico kung saan napag-usapan ang planong pagbaba ng pondo papunta sa kanyang distrito sa Bulacan. Makalipas lang anya ang nasa isang buwan ay may listahan na ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. Mahigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Dumalo rin si Bryce Hernandez sa pagdinig ng Blue Ribbon at kinumpirma ang mga impormasyon na inihayag ng boss nito na si Henry Alcantara. May ilan lang anyang mga tao na hindi nabanggit pero hindi na mas... Yan po mga tambay, hindi po ba nakapagtataka, mga kabayan? Ang mga nabanggit nitong ni Alcantara, mga tambay, ni District Engineer Alcantara. Nagpasabog ka po ng mga senador, mga bayan, na sinasabi mo nga kumuha o nangumisyon, kumikbak, mga kabayan. Pero lahat po halos ng proyekto ay sa Bulacan. Bakit wala ka man lang idinawit ng mga congressman sa Bulacan? Hindi po ba? At nasaan po ang proyekto ng mga congressman sa Bulacan, mga kababayan? Proyekto po ito ng mga senador. District engineer ka ng Bulacan. Hindi po ba katulad nung sa Diskaya, sinasabi po lahat, mga kababayan? Kaya po napakasarap po na gawin mo state witness sa mga Diskaya. Kasi lagom po eh. Kung meron kang pinasasabog na mga senador katulad ni Bong Revilla, ni Joel Villanueva, ni Jinggoy Estrada, at kasama pa yung Yusek Bernardo, bakit hindi mo naman idinadawit yung Secretary Bonoan? Bakit puro si Yusek? Hindi mo ba? Bayan? Saka unbelievable, si Saldico. Idinawit mo si Saldico. Pero yung iba pa ron, hindi nakasama. Wala ka nang dinawit. Limitado lang ang nakatransaksyon mo. District Engineer Alcantara. Ilan lang? Sa tagal mo bilang District Engineer, sila lang ang pinasabog mo. Pilim-pili. Villanueva, Estrada, Revilla, di ba? Bernardo, saka Saldico. Biruin mo yon. Pambihira ka. 3 senador lang ang pinasabog mo. Sa dami na senador at dami na congressman. Kaya dito po something fishy po mga tambay. Mukha pong scripted at talagang mamimili lang po sila
ng idadawit po dito po sa flood control, mga kababayan. Bakit ko po nasabi? Kung talagang gusto mong lutasin at alamin lahat ng mga politiko na nagkapera at nangumisyon at kumita dito sa sinasabing talamak na korupsyon, komisyon, di po ba? Lagom, lahat. Lahat ng nalalaman mo, dapat ibunyag mo. Pero dito po, mukha po ito'y nadiktahan. Komento ko po, nadiktahan umano. Bakit? Kung pinasasabog mo mga proyekto sa Bulacan, ikaw ang district engineer ng Bulacan noong mga panahon na yon. At si Bryce Hernandez, ang iyong assistant. Wala man lang kayong idinawit na mga congressman sa mga distrito ng Bulacan. 7 po. 7 po ang congressman dyan. Di po ba? 7. Ang representative po ng Bulacan. Napakalilinis po ng mga representative ng Bulacan. 7. Wala man lang involvement na nagkapera at nangomisyon ng malaki na hindi bababa sa 20 to 30% komisyon. District Engineer Alcantara, napakabango naman po at napakahusay ng mga representative ng Bulacan na hindi nadawit sa issue ng korupsyon, ng flood control. Bakit mga senador lang? Dinadala nyo sa Bulacan. Expected na po namin ng Saldico. Kaya nga lang po, hindi namin inaasahan na wala si Tambaluslos sa mga pinasasabog ninyo. Bakit? At wala rin ang Bonoan, ang Secretary Bonoan. Bakit kaya? Wala ang Pangulo, wala ang Bonoan, wala ang Tambaluslos. Bakit kaya? At dito ka lang tututok kay Saldico at sa ilang-ilang senador at dating Yusek na si Bernardo. Pero ang mga congressman sa Bulacan nakapagtataka, mga kabayan, sa pangunguna po ng 1st District po ng Bulacan na nakakuha po ng project na flood control na hindi bababa sa 9 billion na si Danny Domingo ng 1st District. At sinusundan po ng 5th District na nakakuha po ng mahigit 8 billion na si Boy Cruz, si Representative Boy Cruz. At ang 6th District ng Bulacan na nakakuha ng mahigit 7 billion proyekto ng flood control na si Ador Pleito, mga kabayan. At sinusundan po ng 4th District Representative ng Bulacan na si Lina Bel Villarica na nakakuha po ng mahigit 5 billion, mga kabayan. At sinusundan po ni Representative Florida Robes na nakakuha po ng 3 billion mahigit sa kanyang proyekto ng flood control. At ganun din po ang 3rd District na si Representative Lorna Silverio nakakuha po ng higit 1.5 billion, mga kababayan. At ang 2nd District na si Representative Tina Pancho ay 1.4 billion, mga kababayan, ang kanila pong nakuhang proyekto o budget sa flood control, mga kababayan. Napakalalaki po ng mga proyekto na ito. Bilyon-bilyon. Pero wala man lang pong nakilala at nabanggit ni isa mang congressman sa Bulacan, si Alcantara. Nakatutok lang po sa mga senador at isang congressman ng Bicol Party List na si Saldico. Something fishy, mga kababayan. Mukhang may pinoprotektahan. Kaya hindi po lalabas ang katotohanan sa lahat ng mga magnanakaw, demonyong politiko na sugapa sa pera ng bayan. Pagka ganitong klaseng hearing lang po ang makikita po natin, mga kababayan. Mayroon lang po silang palalabasin at meron naman po silang ilalagay sa baol para itago, para hindi umalingasaw ang baho. Kailangan proteksyonan. Kaya, mga kabayan, kaya nga po tinututukan lang po nila si Bryce Hernandez, si Engineer Alcantara, pero ito pong mga pasabog at ayaw bigyan po ng maging state witness ng pamahalaan, ang pamilya Diskaya na napakarami pong alam. Lagom po ang nalalaman po ng mga Diskaya.
mga kababayan. Unbelievable po. Nakakapanghinayang po. Nagpapasabog ka ng iilan-ilan na mga senador. Pero mga congressman na direktang pumupunta sa mga distrito nila taon-taon na may daladalang mga proyekto at programa at pera, mga kababayan, malilinis po pagdating po dito kay Engineer Alcantara. Unbelievable ka, Engineer Alcantara, at kay Bryce Hernandez. Ibang klase kayo. Ibang klase kayo, mga kababayan. Ibang klase itong gobyerno na ito. Walang sinisino at walang puprotektahan pala. Kayo. Unbelievable. Yan po mga kababayan, ang komento po natin dito po sa pasabog ni Engineer Alcantara, ni District Engineer Alcantara, mga kababayan. Limitado lang po ang kanya pong sinasabing ikakanta o wala pa sa tono. Kumanta ka, wala pa sa tono. Hindi mo pa kinumpleto ang lyrics ng iyong kanta. Meron ka pang tinira, mga kababayan. Meron ka pang pinoproteksyonan. Bakit? May kumukumpas ba sa'yo? Yan po ang tanong natin. Meron bang kumukumpas sa kanta mo na kailangan ganito lang ang tono at ganito lang ang iyong ikakanta? Nagtatanong lang po si Kamanong, mga kababayan. Napakaraming congressman sa Bulacan. Wala ka man ikinanta kahit isa. Unbelievable, mga kababayan. Malay natin, baka sa susunod naman ay ikanta. Pero nahandong ka na eh. Dapat ikinanta mo na lahat. Dahil yun na yun eh. Di ba? Dala-dala mo na, binabasa mo na. Wala ka man ikinanta sa binasa mo na mga congressman. Unbelievable ka. At wala ring gobernador. Wala ring gobernador. At wala ring mayor. Unbelievable. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po. At sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat din po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat din po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po yung dasal po natin, mga kababayan, sama po natin sa ating mga panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, at ang ating dating Pangulong Duterte na mailayo po sila sa kapahamakan. At syempre po madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. At ganoon din po mga tambay, tayo po ay manalangin at magdasal na tayo po ay maingatan at ang ating pong buong sambahanan. Mga kabayan, maraming salamat po. Ingat-ingat po tayo. Konting tiis na lang po. Bye-bye.